Ang ating pong mga chikiting, umupo na po kayo dyan para tayo po'y makapagsimula na. Isang magandang umaga po sa ating lahat at pinagpalang umaga din sa ating pong mga kapatiran diyan sa online. Indeed, this is the day that the Lord has made, so let us all rejoice and be glad in it. Kasi January 26 is the last Sunday for the month of January. So parang ang bilis ng panahon po, ano? Ayan. So, handa na po ba kayong lahat? Amen. So, sinasabi po sa awit 42 verse 2, nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? So, ito ay mayroon pong desire, yung uhaw na puso ng isang usa. Kaya din po kaya tayo ay ganun din kauhay yung ating mga kaluluwa. Tayong lahat po ay tumayo at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, as the deer panteth for the water, O Lord, so our souls, O God. This morning, Panginoon, kami po ay lumalapit. At sa aming pananalangin, you have said in your words, O God, that where 2 or 3 gathered in your name, there you'll be in the midst of us, O Lord. So we claim, O God, your promise, Lord, that you are with us today. But you've also said in your words, O God, na kung mayroon kami, Panginoon, karumihan sa aming pong mga puso, it needs, Lord, to be dealt with, Lord. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi, Lord, ng inyo pong kapatawaran, pakalinisin niyo po kami, Panginoon, nang sa ganon, kami po'y maging karapat dapat, O Lord, na magtaas, magbigay ng amin pong mga panalangin, magtaas at magbigay ng amin pong mga papuri at pagsamba sa inyo. Dahil, Lord, you deserve, O God, the worshipers who worship you in spirit and in truth. Kaya sa umagang ito, Panginoon, count us worthy, O Lord, to serve you. Count us worthy, O Father, to sing praises and worship to the King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon, salamat. Sa umagang ito, Panginoon, amin pong idinadalangin, Lord, ang inyo pong mga worshipers, O Lord. Inyo po kaming pamahalaan, Panginoon, nang sa ganon, O God, magkaroon kami, Panginoon, ng praise and worship, O God, na mayroon pong liberty, na mayroon pong unity, O Father God, because we, O Lord, believe that in the praises of your people, you inhabit, O God. Nandyan ka, Panginoon, sa kalagitnaan ng amin pong mga pag-aawitan, Panginoon. So we asked also, Father God, that the presence and the joining, O Lord, of your angels, O God, nakasama namin, O God, na aawit, Panginoon, that there will be, O God, rejoicing, O God, in our souls, O Lord, maging yung amin pong mga kapatiran na nasa online, O Lord, cause them, Father God, to stand at their feet and praise the King of Kings and Lord of Lords of their lives. Salamat, Panginoon, salamat, O Lord. Sa magbabahagi, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, Pastor Emmanuel, O Lord, be upon him, O God. Holy Spirit, anoint him, O Lord. Let the words, O God, na kanya pong papakawalan, Panginoon, ay mga salita mo, Panginoon, na makakapagbukas, Panginoon, sa amin pong mga spiritual eyes and ears, O Lord, nang sa ganon yung mga salita mo na iyan, Panginoon, ay amin pong matanggap na mayroon pong pagpupuri at pagpapasalamat sa aming mga puso. At ito, O Lord, ay magbigay ng joy, Panginoon, na ito ay amin pong maisapamuhay at makita, Panginoon, sa amin pong paglakad bilang anak mo, Panginoon. Salamat, O Lord, salamat. Mula sa simula, Panginoon, hanggang sa matapos ng inyong gawain, O Lord, pamahalaan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. At ito po ang amin pong idinadalangin na mayroon pong pagpupuri at amin na pong kiniklaim, Lord, ang victory, O Lord, in the name of Jesus. This is our prayer. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At
Alam ko po na excited po kayo na magpuri at magpaawit sa Panginoon, kaya atin na pong tinatawagan ang Praise and Worship Team. Amen. Good morning po. Wala po akong narinig na sagot. Good morning po. Ayun, gising ang bawat isa. Bago po tayo dumako sa ating pag-aawitan, batiin po natin ang bawat isa. Sabay-sabay po tayong umawit ng I love this family of God. Amen. Batiin po natin ang bawat isa. Tayo po'y magpapay mga kapatid. This family of God, so closely knitted into one, to the heart, and I'm so glad to be a part of great family. I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be this part of great family. Kapag mga kapatid, I love this family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of great Amen! Nabati po ba natin ang bawat isa? Amen! Sinasabi po sa Psalms 156, "Let everything that has breath praise the Lord." So sa ating pong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon, lahat ng talent na meron tayo, sabay-sabay natin ibigay ang lahat ng pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, tunay na yung lyrics ng ating kanta ngayon. Ay patunay na our God is worthy of all His glory. Kaya sabay-sabay po natin awitan ang ating Panginoon. Oh, you are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising. We won't stop.
Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen? Nabigay ba natin ang best natin sa pagpupuri sa ating Panginoon? Amen. Sinasabi po sa Psalms 118:24, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." This verse reminds us that we should thankful for the life that God has given us, and that we should build our lives on the foundation of His love. We should trust Him and not be shaken by the trials and tribulations of life. May isa pa po akong Bible verse na nakita. Sinasabi po sa 1 Corinthians 3:11 that no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. This verse reminds us that Jesus is the only foundation that we can build our lives on. We should put our trust in Him and not be shaken by the storms of life. Ito pong kanta natin na Build My Life is a powerful reminder of the importance of building our lives on the foundation of God's love. We should trust in Him and not be shaken by the storm of life. We should be thankful for the life that has given us and build our lives on the foundation of love. Na tunay, pinapakita ng verse natin ngayon na ano man yung trials na nangyari sa past, leave it to the past. Tayo ngayon, yung title, di ba, ng ating team ngayon is Rebuilding What is Broken. So ngayon, sinasabi ng Panginoon, magsisimula ulit tayo ng panibago. Hindi na natin kailangan pambalikan kung ano yung nakaraan. Kasi ginawa na ni Lord, tinatayo na ni Lord kung ano yung bago para sa atin. Amen? Kaya ngayong umaga mga kapatid, kung ano man yung patuloy na bumabalik, isurrender natin sa ating Panginoon. Kasi hindi na dapat natin siya kimkimin pa o bitbitin pa sa bagong taon na ito. Kasi tunay na ang Diyos ay kumikilos sa buhay mo. Sabay-sabay po nating hawitan ng ating Panginoon. Worthy of every song we could ever sing, worthy of every praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, Jesus, the name above every other name. Yes, Lord. Jesus, the only one
And I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. There is none beside you. So open up my eyes and wonder. Show me the way, sing Holy Ghost around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and lead me with your heart and lead me in love to those around me. Build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Yes, Jesus. I will put my trust on you, Lord. Only you, O God. Naniniwala kami, O God, na sa aming pagtatayo muli, O God, Ikaw ang aming kasama sa buong taon na ito, Lord. Lord, sa iyo namin ibinabalik ang lahat-lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Napakasarap magpuli po sa Panginoon po. So tayo po ay makakaupo na. At sinasabi po sa salita ng Diyos, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya para po tayo ay magabayan at tunay na matungo ang ating pong mga buhay sa maayos na daan. Tayo po ay aanyayahan na natin po ang ating pong pastor para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pastor Emmanuel Fontanos. Amen. Isang palapakan niyo nga po yung Lord sa buhay po ng ating music team. No? Ang ganda ho nung kinanta natin kanina, no. Ito po yung desire ng puso natin, no, yung ilagak. O yan, ilagak yung ating tiwala, no, sa ating firm foundation, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa, ito yung ating desire, okay? Sa umaga pong ito, no. Isang magandang tao ang nasa tabi mo ngayon, sabi tabi ka. Amen. Alright, di ba? Tingnan nyo yung katabi nyo, magandang tao yan eh. Hindi, grabe naman. Yeah. Praise God. Di ba? Ang sarap marinig ng gano'n, ano? Gusto natin naririnig yung maganda ka. Tama po ba yan? So sa home church, yan, isang mapagpalang umaga po sa ating po lahat. At ito po yung ating huling linggo na tatalakayin itong rebuilding what is broken. Okay? So, bago ko simula, tayo po muna ay manalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we ask, Lord, for your Holy Spirit, Lord Jesus.
Filled us, Panginoon. Filled us, Lord, with your Holy Spirit, Lord Jesus. And may your Holy Spirit, Lord God, ang siyang ma-encounter namin sa umaga pong ito, Panginoon. Touch our lives, Lord. Touch our hearts, Lord. Nawa, Panginoon, linisin mo, Panginoon. Bigyan mo kami, Lord, ng bagong puso, ng bagong isipan, O Diyos. Malaya, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mangusap sa bawat isa po sa amin, Lord Jesus. Lord, sa pagpapahayag, Lord, ng iyong mabuting balita, dalangin ko, Panginoon, patuloy, O Ama, ilagay mo ko, Panginoon, sa pinakamababang antas, Lord. Ikaw ang siyang aming itaas, O Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon. Ikaw nawa, Lord, ang makita namin, Panginoon, yung kalwalhatian mo, Lord, yung kabanalan mo, Panginoon. May your sweet, sweet voice, Lord, ang siyang marinig namin sa umaga pong ito, Panginoon. Again, Lord, we continuously pray, Panginoon, sa mga kapastoran, O Diyos, na nagbabahagi din, Panginoon, ng iyong mabuting balita sa iba't ibang churches, Lord, sa buong mundo. I pray, Lord, na i-prosper mo rin, bless mo, Panginoon, ang bawat mensaheng ipinagkatiwala mo, O Diyos. Make it fruitful, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Ama. Nawa sa bawat salita, Panginoon, sa bawat mabuting balita na aming ipapahayag, O Diyos, ito, Panginoon, ay magdulot ng malaking impact, Lord, sa buhay ng bawat makakapakinig nito, Panginoon. Again, Lord, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa iyong biyaya, O Ama, sa iyong kapangyarihan, kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen. At amen. Praise God. Sino dito yung sweet? Meron ba? Yung sweet ka sa pamilya mo, sweet ka sa asawa mo, sweet ka sa kapatid mo. Meron ba? Wala, parang bitter lahat Ha? Sayang, sabi niyo pa naman, ang gandang tao nung nasa tabi mo, tapos parang bitter ka pala. No? Mukha bang sweet yung nasa tabi mo? Ha? Mukhang chocolate ba o mukhang ampalaya? Ha? Sweet ka na? Ha? Konti lang. May tawad pa no? Konti lang. So sabi ko, bakit tinanong to? Sabi ko rito, naniniwala ba kayo na sa isang relasyon, minsan hindi may iwasan nagkakaroon ng tampuhan? Di ba? Tama ba? Sino dito may mga relasyon? Mga kapatid, di ba? Relasyon yan. Mag-boyfriend, mag-jowa, mag-asawa. Di ba? Yung magulang sa anak. Anak sa magulang. Okay? Di ba? Hindi may iwasan yung tampuhan. Tama po ba yun? No? Sabi ko dito, kahit anong sweet mo o kahit gaano ka ka-understandable, tama ba yung English ko? Kung gaano ka ka-understanding, di ba? Hindi natin may iwasan na magkaroon talaga ng tampuhan. Tama po ba yun? Pero again, bagamat hindi po ito naiiwasan, no, gusto ko sana sabihin na mahalaga po magkaroon tayo ng ng pagnanais na hindi po yung tampuhan natin ay hindi magresulta ng pagkawasak, okay, ng pagkasira. Okay? So bagamat hindi naiiwasan yung pagtatampuhan, basta wag mo nga hayaan na yung pagtatampo na yan ay mauwi sa pagkawasak. Okay? Gaya ng sinabi ng Bible, wag mong hayaan na yung galit mo ay magtulak sa iyo para ikaw ay magkasala. Amen. No, bakit ko 'to sinasabi? Kasi para sa huling series natin dito sa ating tinatalakay na tema na Rebuilding What is Broken, binigyan ko po yan ng title. Okay? Anong title niyan? Yan. Sino makakahula niyan? Yung title niyan. Sige na. Yan, galing talaga nito sa math, no? Diba? Intention over emotion. Amen. No, yan po ay rebuilding the broken relationship. Yan. Okay? So, paano ba tayo nag-rebuild every time na may tampuhan? Paano ba natin inaayos to? Okay? Paano ba natin paano ba? Paano ba kayo pag nagkakatampuhan ba kayo mag-asawa? Sino ba unang nagsusorry? Meron ba? Ha? Sino lang? Si Baba? Okay. Alam niyo, kapag nagtatampuhan kami ni Sister Leslie, tahimik lang po kaming tao. Tahimik lang po kami. Okay?
Hindi ho kami nagkikibuan, buong araw yan. Okay, pero pagdating naman ng after dinner, yan, saka kami nagsosorry sa isa't isa. So, pinapaliwanag namin bakit ako nagsosorry. Pinapaliwanag niya rin bakit siya nagsosorry. Okay? So, nawa, ganito rin sa atin, no? Intention over emotion. Kasi ako'y naniniwala, mga kapatid, lahat po tayo, okay, may pagnanais talaga tayong magbuo eh. Okay? Nais talaga natin itong tema natin na rebuilding what is broken. Kaya lang, hindi po ito nagpa-prosper, hindi po ito nagiging matagumpay simply because nauuna yung emotion. Tama ba? Nauuna yung emotion kaysa sa intention. Pag sinabing emotion, okay, meron pang pagnanais na buuin yung nasira. Okay? Meron ka lang pagnanais pero wala kang paggawa. Okay? Iniiyak mo yun. Ay, gusto ko talaga maayos to. Ano na ba? Ano na mangyayari sa amin? Ganyan, di ba? Wala tayong ginawa kundi mag-emo. Sino dito taong emo? Ha? Sino? Wala? Grabe, walang emo rito. Praise God. Okay? Sino? Si Saliver? Emo ka ba, nak? Diba? Yung lahat na lang ng ano, meron kang hugot. Tama po ba? Yung lahat ng sitwasyon, meron kang hugot. Tama po ba yan? Kinikilig si Saliver. Okay? Diba? Sa pagbubuo natin ng rebuilding what is broken, napakahalaga po na makita natin yung intention over emotion. Kasi yung intention, yung word na intention, ito yung magtutulak sa atin para gumawa. Okay? So nakikita natin, sabi ko rito, sa ating paghahangad ng pag-aayos ng mga nasirang relasyon, nawa makita natin sa umagang ito, yung kahalagahan ng intention over emotion. Okay? Buksan po natin yung ating mga Bible sa book of Luke, chapter 15, verses 11 to 32. Haba, no? Tama ba? Mahaba ba? Yan po yung istorya ng prodigal son. Okay? Yung nawala pero natagpo ang anak. Okay? So basahin ko yung kwento. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang naibibigay sa kanyang pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain din ng mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa inyo. Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isang alipin o isang alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Praise God. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Di na po karapat-dapat na tawaging anak nyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Kanyo siya ng singsing at bigyan nyo siya ng sandalyas. Katahin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muli natagpuan. At sila nga ay nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig ito ang tugtugan at sayawan. Siguro bibidyo sila rito, no? Okay. So tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong meron sa atin?
Dumating po ang inyong kapatid. Sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan. Ngunit sumagot siya, pinaglilingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ng ama, anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan. Praise the Lord. No? Purihin po ang salita ng Panginoon. Napakaganda ho ng kwento na to. At dito sa kwento po na ito, makikita natin yung dalawang uri ng nasirang relasyon. Tama po ba? Ano yung dalawang nasirang relasyon dyan? Una, yung relasyon ng father and son. Tama po ba? Okay? So, yung una, yung bunsong anak, nagkaroon sila ng problema ng ama dahil nahiwalay sila. Okay? Nahiwalay siya. Pangalawa, yung panganay na anak, nagalit siya sa tatay niya. Di ba? Sabi, ang tiyaga ko dito nagtatrabaho, samantalang yan, gumastos, nag-ubos ng kayamanan mo, pinagkatay mo pa ng pinatabang, di ba, guya. Sa ibang term kasi, pinatabang baka to eh. Okay? Samantalang ako, yung kahit maliit na kambing, hindi mo malang ginawa ng kalkilawin. Di ba? So, nagkaroon din sila ng ng tampuhan. Okay? Pangalawa, ano yung, ano yan? Yan. Yung relasyon ng pagiging magkapatid. Okay? So, siguro, nung na-imagine ko rito, nung pagpasok niya gano'n, nakita niya yung kapatid niya, di ba? Na parang wala lang nangyari. Di ba? Parang, ano, yun na yun? Okay na yun? Nagbihis ka na naman ng maganda. Parang gano'n eh, no? Kaya siguro lumabas yung panganay, galit siya eh. Kaya nilapitan siya nung ama, no? So makikita natin yung napipicture out natin yung kwento. Okay? Makikita natin sa verse 12 eh. Tama ba? Verse 12 tsaka yung verse 29. Okay? Sabi diyan nung verse 12, sabi niya diyan, sinabi sa kanya ng bunso, ama, ibigay mo na po sa akin, ibinigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Di ba? Grabe. Parang sinabi niyang, ama, mamatay ka na. Di ba? Parang ganun eh, no? Parang, mamatay ka na, parang yung mana ko, kukunin ko na ngayon. Di ba? Parang ganun. Okay? So makita natin, yan no? The younger one said to his father, Father, give me my share of the state. Grabe. Demanding. Tama ba? Yung verse 29, tsaka yung verse 30, ano sabi diyan? No, yan, no? Verse 28 na lang. Sabi niya rito, ngunit, nagalit ang panganay at ayaw niya pumasok sa bahay. So nakita natin, di ba? Yung relasyon ng magkapatid, talagang nasira din eh. Okay? Tama po ba yan? Nagmukmuk itong panganay laban doon sa kapatid. So napakalaga, makita natin itong dalawang ito. Okay? Now, ang tanong, ano nga ba yung dahilan ng pagkakaroon ng broken relationship? Bakit nga ba nasisira ang bawat relasyon? Tulad ditong kwento natin sa umaga pong ito, okay? Makikita natin from verse 12 and 13, tsaka yung 25 to 30, okay? Nagkakaroon ng pagkawasak ng relasyon simply because of pride. Tama ba? Diba? Yung pride. Gaya nung yung bunsong anak, meron siyang pride eh. 'Di ba? Na mayaman yung kanyang tatay. Kaya marami siyang mamanahin. Kaya okay lang na iwanan niya yung tatay niya. Tama po ba? Ganon din sa kapatid niya.
Nagkaroon din siya ng pride. Di ba? Sabi ng kapatid niya, nagtrabaho ako dito tapos yan, ano? Amen. Pangalawa, ano pa yan? Yan. Envy. Ano yung envy? Yan. Di ba? Inggit. Di mo yung katabi mo? Mas mukha bang maganda siya sa'yo? Mas mukha bang gwapo? Tingin niyo mga kapatid. Sa bahay niyo ba nag-ano kayo? Mas maganda ako, no? Ganun. Siya. Di ba? Diyan minsan nasisira yung yung relasyon sa inggit. Tama po ba? Di ba? Yung magandang relasyon ninyo ng kumare mo, ng kumpare mo, yung kapitbahay mo, ganda ng relasyon nyo Kaya lang, nakita mo, bumili siya ng magandang TV, ikaw wala, nainggit ka. Sisiraan mo na ngayon. Alam mo, kaya lang naman nakabili yan kasi dahil sa sa utang. Utang lang yun. Hindi naman niya kaya bumili. Kita mo, dami mo na nasabi. Tama ba? Because of inggit. Tama po ba yun? Gaya nung kwento natin, no, nainggit yung isang kapatid Diba? Sabi niya, samantalang kami, ako, di mo man lang ako pinagkatay ng kahit maliit na kambing para kami na kaibigan ko magkasiyahan man lang. Pangatlo, ano yan? Yeah. Discontentment. Siyempre, dahil may inggit ka na, nagpapakita ito ng wala kang kontento sa buhay. Tama po ba yun? Di ba? Hindi ka na nakukontento. Gaya nung bunsong anak, nakita ko dito, no? Siguro, kaya niya hiningi yung mana niya, simply because siguro baka yung mga kaibigan niya, maganda yung buhay, di ba? Siguro may nagkwento sa kanyang kaibigan na pumunta ng Dubai, maganda buhay doon. Di ba? Siguro sabi niya sa tatay niya, Dad, bigay mo na nga sa akin yung mana ko, pupunta ako ng Qatar naman. Di ba? Kasi nai-engage siya sa kaibigan niya Tama ba? Tama yon? So parang dito yung nakikita ko dito. At pagdating niya doon sa Qatar, siguro nakita niya yung kaibigan niya sa Dubai, nagpa-post ng di ba? Na umiinom ng wine, di ba? Marami mga alahas. Kasi sa Dubai, maraming alahas dyan Di ba? Kahit nga yung mga building niya, kulay ginto Tama ba ako? Sino yung mga nakapunta ng Dubai? Pupunta pa lang? Praise the Lord, no? Declaration yun. Di ba? Alam niyo, naalala ko yung aking biyanan na lalaki. Sa sobrang dami daw ng ginto doon, nakapulot po siya ng ng bracelet. Malipis na bracelet, pero ginto. Dinadaan-daanan lang daw doon sa kalye. Sabi ko, tay, siguro kung may nakakita sa yung pumulot ka nun, alam nila Pilipino ka. Natawa siya Kasi nga sabi niya doon, yung mga tao doon, lalo na yung mga national, yung mga Bombay, Emirates. Emirates? Oh, yun. Emirates. Sorry, di ko po masyado sa Tagalog So, mga Emirates, di ba? Hindi nila pinapansin yun Tama? Even yung kanilang mga wine, may ginto. Di ba? Naalala ko nung araw nung ako'y umiinom pa ng alak, yung aking brother-in-law, nagdala ng wine, may ginto. Sabi, 14 carats daw yung ginto na yun. Sabi ko, sorry sa word pag nagbanyo ko, siguro sasalain ko. Baka masala, di ba? Yung ginto 14K, di ba? Imagine mo yun. Alak na lang may ginto pa. Lahat daw doon, puro ginto. Okay? So, nung nanood ako ng KMJS na punta ng Dubai, meron doon yung pinakamalaking, pinakamalaking singsing ba yun? Nayari sa ginto din, nandun sa isang mall. Grabe naman yun. Siguro yun yung nakita niya Kaya ginawa niya, yung mana niya, binenta niya. Binenta niya gano'n para bumili siya ng wine na may ginto, bumili siya ng mga bracelets na makakapal, di ba? Hanggang sa naubos, nawalan kasi siya ng kontento sa buhay. Hindi siya nakontento. Sabi niya, kasi nga sa inggit, andun na yung inggit Kala niya siya lang marunong magsuot ng
Di ba? Ako din. Di ba? Grabe. Naalala ko yung isang kwento. Meron po isang probinsyano nagpunta ng isang restaurant, mamahaling restaurant. Okay? Pumunta siya doon. Tapos, ito na. Dahil nga siya ay probinsyano, first time niya lang nagpunta sa Manila at isang mamahaling restaurant, kita niya yung katabing table niya, mayaman eh. Umorder yung table, yung mayaman. Can I order steaks? Naks. Diba? Medium rare. Narinig nung mahirap. Steak, medium rare. Nagulat ngayon yung mayaman. Siguro bigyan mo rin ako ng dessert. Naks, sabi ng mayaman eh. Diba? Kasi nakikita niya yung mahirap, nasa tabi niya lang. Okay? Hindi ko na alam kung anong dessert yun kasi sobrang mahal eh. Iba yung language niya eh. Sinabi din nung mahirap, gusto ko rin ng dessert. Yabang nung mahirap eh, di ba? Naiinis na yung mayaman. Okay. Sige, sabi niya ganon. Give me some black label. Nak, grabe. Sabi nung mahirap, black label. Nak, grabe talaga, di ba? Order, kung ano ino-order nung mayaman, ino-order nung mahirap. Naiinis na talaga yung mayaman. Naiinis na siya. Sobrang inis niya, para hindi siya stress ng gusto, panay ang sigarilyo niya. Naiinis siya eh. Give me an ashtray. Narinig nung mahirap. Ashtray. Yabang, di ba? Nainis na yung mayaman, sabi, ginagaya mo ba ako? Lahat ng ino-order kong kinukuha mo sabi nung mahirap. Bakit? Ikaw lang ba marunong kumain ng ashtray? Grabe. Di ba? Minsan may ganyan tao. Di ba? Sa pagkakaroon ng discontentment, hindi natin pinag-aaralan ng buhay. Tama po ba yan? Di ba? Natawa ako doon. Okay, pang-apat, ano yan? Yan, comparison. Okay, so dahil nga may inggit na, nawala ng kontento, syempre yung pride nandun pa rin, nandun na yung comparison. Kinu-compare mo na lagi kung ano yung meron ka sa meron sa ibang tao. Okay? Ano yung achievement ng ibang tao sa achievement mo. Kaya nasisira yung relasyon. Okay? Anong solusyon? Sabi ko dito, ang solusyon, yung intention over emotion. Okay? It's a matter on how we will confront the problem, mga kapatid. It's a matter how. Kung paano natin aharapin ang problema. Kung paano natin aharapin itong pride, itong inggit, itong discontentment, okay? Yung comparison, paano natin naharapin ito? Ito yung solusyon. Okay? That's why intention over emotion. Okay? So sabi ko dito, kapag yung emotion lang yung pinapairal natin, mabibigo po tayo sa pagbubuo ng mga nasirang bagay sa buhay po natin. Bakit? Kasi nga, wala na tayong gagawin kundi mag-emo ka na lang. Di ba? Yung bang, natira sa yung kape, kalahating kutsara na lang. Di ba? Nag-iimo ka na, wala na, mahirap na kami. Di ba? Pero yung asawa mo, nakalimutan lang talaga yung bumili ng di ba? Nakalimutan lang sa grocery. Pero yung nag-imo ka na agad. Di ba? Tapos, naputulan kayo ng kuryente. Ano ba yan? Talaga, sobrang hirap na namin. Wala na akong magagawa. Baon na ako rito. Pala, hindi ka pala naputulan. Sumabog pala yung transformer sa kanto. Di ba? Tama po ba yan? So sabi ko rito, ito yung wag nating hayaan na lamunin po tayo ng emosyon. Lalo-lalo na ng negative emotion, mga kapatid. If we want to rebuild our broken relationship, we must rule our emotions and do not let your emotion rule over you. Okay?
Huwag natin hayaan na yung emosyon yung magturo sa atin. Huwag nating hayaan na yung emosyon ang maghari sa atin. But ikaw mismo ang maghari sa iyong emosyon. Daigin mo yan, kapatid. Amen. Diba? Sabi ko dito, makikita natin sa ating kwento, sa verse 20, diba? Naging intentional siya. Ano yung sinabi dito sa verse 20? After niya mapag-isip-isip yung kanyang nagawa, sabi dito sa verse 20, at siya'y nagpa siyang umuwi. Amen. Diba? Nagpa siyang umuwi. So, ibig sabihin, pagkakaroon ng intention na umuwi. Hindi siya nagmukmok, hindi siya nagpalamon sa emosyon. Diba? Nahihiya siya. Naku, paano na lang? Paano? Dito na nga lang ako. Diba? Baka kasi pagtabuyan ako ng tatay ko pag nakita ako ganito. Pero hindi siya nagpalamon doon. Anong ginawa niya? Nagpasya siya. Ang ganda ng word, nagpasya. That's intentional, kapatid. If you want to reveal something, what is broken to you, you have to be intentional. Unless walang mangyayari. Sabi ko dito, we must understand that we have to do something. We must accept the fact na may nagawa tayong mali na kailangan nating itama. Tama, di ba? Tulad doon ng kwento ng bunsong anak, nakita niya, na-realize niya na meron siyang maling nagawa. At hindi niya hinayaang mamuhay sa emosyon. Pero nagpasa siya. Nagkaroon siya ng intensyon na bumangon. Nagkaroon siya ng intensyon na makawala doon sa sitwasyon na yon. Ano yung ginawa niya? Nagpasya siyang bumalik sa kanyang ama. Sabi ko dito, sa pagiging intentional po natin, tinuturuan po tayong mamuhay ng pagiging humble. Di ba? Kailangan hubarin mo yung spirit of pride. Kasi hanggat yung pride ang namumuhay sa iyo, hindi mangyayari yung intentional mo, yung intention mo na mawala diyan sa sitwasyon mo. Hindi kaya ko pa. Di ba sino yung ganun dito? Di ba? Yung ino-offeran ka ng tulong, hindi, okay lang. Hoy, kain tayo, hindi kakain tayo. Hindi, okay lang. Kakakain ko lang. Pero dito, totoo, gutom na gutom ka na. Di ba? Kasi nahihiya ka eh. Tama po ba? Sino titingnan? Alam niyo, nung araw, ganun ako eh. Pupunta ako sa kasi nung araw eh. Lagalag po ako. Okay? Lagi po akong lumalaya sa bahay namin eh. Lagi kami nag-aaway ng tatay ko. Pinapalayas ako lagi. O naman, lalayas naman ako kung kanino ako pumupunta. Sa mga barkada ko. Sabi nga nung isang kaibigan kapatid nung kaibigan ko, sabi niya, wala ka bang nanay tatay? Meron po. Isang linggo ka na rito. Sabi sa akin. Sabi ko, opo. Papagula mo, opo. Na? Doon ako tutulog sa kaibigan ko. Minsan, napunta pa ako doon sa kasal ng pinsan niya sa Pangasinan. Pakamot-kamot sa akin yung kapatid nung nung kaibigan ko eh. Parang siguro gusto niya sabihin, ang nipis naman nito. Pati ba naman sa, di ba, parang gano'n, pati naman kasal ng dito pa rin, parang gano'n. Di ba? Pero every time, pag yung unang punta ko doon sa bahay, hoy, kain ka. Di po, okay lang po ako. Hindi ka na, dito ka na, huwag ka na mahiya. Oh, di po. Tapos na po ako, lagi akong gano'n. Pero pagdating mga 2 araw, 3 araw, nagkukusa na po ako. Di ba? Minsan may ganyan tayo eh. Tama ba? Lagi tayong pinangungunahan ng pride. Even gutom na gutom ka na, lagi mo sinasabi, okay lang po, tapos na po ako kumain. Kakakain lang po namin. Pero totoo, 6:00 ka pa kumain. Tanghalian na. Tama ba? Hoy, kape tayo. Hindi, okay lang, hindi ako nagkakape. Pero takam na takam ka na. Di ba? Tama ba? Kailangan tanggalin natin ito. Kailangan maging intentional tayo na magpakumbaba, mga kapatid.
Pangalawa, ano yan? Yan, be grateful. Dapat mapagpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Ano man yung meron tayo, maliit man yan o malaki, ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen. Di ba? May pagsubok man dumating sa iyo, ipagpasalamat mo yan sa Diyos. Hindi ba? Sabi ko rito, pangatlo, ano yan? Yan. Matuto tayo magpatawad. Kasi hanggat namumuhay yung galit sa puso natin, lagi ka nandun sa emosyon. Di ba? Makita mo lang yung tao. Sabi niya, mahal niya ako. Di ba? Kala ko mahal niya ako, pero ako lang palang lumalaban. Grabing emosyon, ano? Grabing pagiging emo, di ba? Pinaasa niya lang ako. Minsan sabi niya, di ba? Grabe. You have to forgive. Sinong papatawarin mo? Una, patawarin mo sarili mo. Amen. Gaya ho nung kwento natin, nakita niya yung sitwasyon niya. Nakita niya yung kaawa-awa niyang sitwasyon. And he forgave himself. Di ba? Pinatawad niya yung sarili niya. Patawarin mo rin yung tao nakasakit sa'yo. Kasi minsan mahirap magpatawad ng taong nakasakit sa'yo hanggat hindi mo pinapatawad yung sarili mo. Again, ulitin ko, what you have is what you give. Kailanman hindi ka makapagbibigay ng isang bagay nang wala ka. Kaya unahin mong patawarin ang sarili mo para matuto kang patawarin ng iba. Amen? Pang-apat, siyempre, pagiging intentional, you have to share the love. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen. Di ba? Tulad natin yung ginawa ng anak. Nung makita niya yung kanyang sitwasyon, kung gaano siya kaawa-awa, sabi sa verse 17, na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. He realized na mahirap mamuhay mag-isa. Amen. He realized na apart from their parents, apart their family, mahirap mamuhay mag-isa. Okay? Sa mga pagsubok na pinagdaraanan mo, kapatid, nawa ma-realize mo rin na mahirap lumaban mag-isa. Kaya you have to humble yourself. Kailangan mo magpakumbaba. Alisin mo na yung pride. Okay? Pangalawa, sabi ko rito, he realized na nagkamali siya. Na he realized na nagkasala siya. Ito po yung nagtulak sa kanya na maging intentional. Amen. Diba? Nakita niya yung sitwasyon niya, sabi niya, sa tahanan ng aking ama, yung mga alila doon, ang daming kinakain. Samantalang ako rito. Diba? Aning baboy yung kanya kinakain, grabe. Naalala ko nung araw, nung ako'y nangungulekta ng kaning baboy, nababahuan talaga ako eh. May mga ano kasi yung tatay ko noon, binigyan niya ng mga balde, no, yung mga kapitbahay, sa San Lorenzo, no, buong San Lorenzo yan. Iniikot ko yan nung araw, nung bata ako. Tapos kukolektahin ko yung mga kaning baboy, ganun. Ew, mapagay. Siyempre, baho nun eh, di ba? So just imagine, what if hindi na kinakain niya? Kaya ba natin yon? Kaya ba natin kainin ang isang pagkain na hindi para sa'yo talaga? Ibig sabihin, hindi talaga pagkain para sa tao. Di ba? So, ganoon na lang kaawa-awa yung kanyang sitwasyon. Why? Because nagkasala siya. Nagkaroon siya ng hindi tamang desisyon, ng maling desisyon. Tama? Kasi nagkaroon siya ng discontentment, nagkaroon siya ng pride. Okay? Ito yung nangyari sa kanya.
And then, napakaganda ng pagiging intentional niya. He realized na mahirap mamuhay mag-isa. He realized na nagkamali siya, nagkasala siya. Diba? Sabi niya ron, nagkasala ako sa Diyos at sa aking ama. Hindi na ako karapat dapat tawaging kanyang anak. Ibilang na lang niya ako bilang alila. Yun yung kanyang pagiging intentional. So makita natin, hinubad niya yung kanyang pride. Na sinabi niya, kahit maging alila mo na lang ako, tay. Tanggapin mo lang ako. Di ba? Ganun. Just imagine. Gaano yung hinubad niyang pride. Di ba? Pero, despite of that, makita natin yung pag-ibig ng kanyang ama. Di ba? Binihisan siya ng magandang damit. That's robe. Okay? At higit sa lahat, yung singsing. Anong in-represent na to? Yung singsing, it represent selyo. Sealed. Sabihin, nung panahon noon, sa kanilang kapanahunan, sa kanilang generation, okay? Yung singsing, ito yung palatandaan kung sino yung pamilya ka, kaninong pamilya ka. Okay? Kapag pumipirma ka ng kontrata, yung singsing ang pinangseselyo nila. Okay? Hindi sila gumagano. Ganon. Diba? Sabi ko, ba't ganyan ka pumirma? Pipirma ka, binubura mo rin. Sino yung ganong pumirma? Yung pangit pumirma. Di ba? Susulat mo yung pangalan mo gano'n, tapos buburay mo ganyan. Okay? Noong panahon nun, yung singsing nila yung pinakaselyo nila. Yun yung pagkakakilanlan. Ibig ko sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, dahil sa nakita niya yung humbleness ng kanyang anak, sinuotan siya ng selyo. Sinuotan siya ng singsing na magpapakilala na hindi siya alila. He is still his son. Nananatili siya sa lahat ng ganyang ginawang pagkakamali, kasalanan, ano man ang ginawa niya, nanatili siyang anak dahil sa pag-ibig ng kanyang ama. See? Nabuo yung broken relationship because of humility. Because of forgiveness. Because of love. Amen. No, sabi ko dito, para po sa aking pagtatapos, again, intention over emotion. Let our intention to rebuild our broken relationship be our motivation. Yung intention mo, ang dapat gawin mong motivation mo sa pagbubuo kung ano yung nasira sa iyo. Sabi ko dito, huwag mong hayaan na yung emosyon mo ang maghari sa iyong puso't isipan. No. Huwag mong hayaan yan, kapatid. But yung intention mo, yung matindi, malaking intention mo na mabuo, itong gamitin mo, ito yung magtulak sa iyo na hubarin kung ano yung pride na meron ka. Magpakumbaba ka, magpatawad ka, patawarin mo yung sarili mo. Amen. Sabi ho ng James chapter 4, verse 14. Ano sabi dyan? James 4, verse 14. Santiago 4:14. Ano po sabi? Meron ba ako dyan? Yan. Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanish. Anong ibig sabihin niya? Sa Tagalog version, ikaw ay isang hamog. Okay? Hindi mo alam ang mangyayari bukas. Ang buhay ng tao ay parang isang hamog na ngayon narito, maya-maya, nawawala. Amen. Anong ibig ko pong sabihin? Bakit ko ginamit tong Bible verse po na ito? Sabi ko ito, I want you to think about it, mga kapatid. Isipin po natin ito. Our lives is like a mist. Ang buhay daw po natin ay parang hamog lang. Ibig sabihin, hindi natin hawak ang ating oras. Hindi natin hawak ang ating buhay. Wala po tayong kakayahan na pigilan yung oras. Okay? So ano ibig sabihin? Ibig sabihin, be intentional today, kapatid. Ano man o sino man yung nakasamaan mo ng loob,
maybe from the past few years pa, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakalaya sa galit na yan. Sabi diyan, ang buhay natin ay parang hamog. Amen. Sabi ko rito, kaya ho sa pagkakataon na to, samantalahin natin yung ating bawat pagkakataon. Samantalahin po natin, sabi ko rito, as we rebuild our lives, as we rebuild our broken relationship, maging intentional po tayo. Gawin na po natin kung ano ang tama. Now is the time to fully surrender, kapatid. Diba? You have to realize na mahirap pong mabuhay sa galit. You have to realize na mahirap mabuhay sa emosyon. You have to realize na masarap mabuhay ng payapa, ng malaya. Amen. Okay? Huwag mong hayaan na yung galit na yan, alipinin ka na for the many years ng buhay mo. Huwag mong hayaan na mawala na lang yung buhay mo na meron ka pa rin galit. Amen. Diba? Mahirap yun. Kasi ang galit nag-reflect yan sa mukha. Tingin mo katabi mo, may galit. May galit, may katabi mo. Diba? Nag-reflect yan sa mukha. Amen. Diba? Ang sarap nun kapag naubos na ang buhay natin, kapag totally we are vanished, di ba ang sarap nun, para ka lang natutulog? Di ba pagsilip sa'yo ng kaibigan mo, hoy, napaka-ano niya, no? Ang aliwalas na mukha niya. Di ba? Kasi yung pagsilip ng ay, galit na galit kasi siya sa ano eh. Kaya, parang ganon. Now is the time, kapatid. And we cannot forgive unless we come to Jesus. Forgiveness, sabi ko dito, Jesus is the source of forgiveness. If you want to forgive yourself, if you want to forgive others, we must come to Jesus. We must fully surrender to Jesus. Okay? Sabi ko dito, now is the time to build our lives, our broken lives. This is the time to rebuild closer relationship with the Lord and with others. Now is the time to build God's kingdom sa ating mga puso. Sabi ko rito, kaya kung mayroon man tayong nakasamaan ng loob, mga kapatid, mamaya po, okay, ipanalangin po natin sila. I don't know, maaaring nanay, tatay, kaya maaaring mga anak nyo, maaaring yung asawa niyo mismo, magulang nyo, I don't know kung sino man po ito. Maaaring kapitbahay nyo, nasa sa inyo po ito. But what sure, sa pagiging intentional po natin ngayong umagang ito, I want you na mamaya, ipanalangin po natin sila. At kung may access kayo, just simply say sorry. Okay? Sabi ko nito, yan no, ipanalangin po natin sila or i-message po natin sila, sabihin natin that we are sorry. Okay? Kaya niyo po ba yan? Ha? Amen? Kaya ba? Again, wala hong mangyayari kung puro tayo emosyon. Kailangan magkaroon tayo ng intensyon. Okay? Kung gusto mo lumaya sa galit na meron ka, kapatid, you have to be intentional. Okay? Kailangan mo gumawa ng paraan. And this is the atin. Okay? Sabi ko nito, kung meron man tayong nais pasalamatan o sabihan ng thank you, I care for you, o I love you, this is the time. Okay? Huwag na po natin sayangin yung bawat oras ng ating buhay. Kailan ka huling nagsalita ng I love you sa anak mo? Kailan ka huling nagsalita ng I love you sa asawa mo? Sa kapatid mo? Kailan pa? Nagsalita ka ng I care for you. Meron ba? Amen? So, kung hindi natin ugali ito, kapatid, ugaliin po natin. Why?
Sabi nga ng James 4:14, our lives is like a mist. Ang buhay natin ay parang hamog. Okay? Hanggang madaling araw ka lang. Pagdating ng tanghali, wala ka na. Ganyan ang hamog. Diba? So, samantalahin po natin, this is the time, kapatid. Huwag po natin sayangin ang bawat oras ng ating buhay. Sabi ko dito, ganun din naman, as we rebuild our relationship with the Lord, because of sin, okay, we have to realize na sa mga nasisirang buhay, ito po ay bunga ng ating mga nagawang pagkakasala. And this is the time to rebuild our relationship with Jesus. Come to Jesus, repent, say sorry. And as you say sorry to the Lord, sabi ko dito, say thank you. Why? Kasi gaya ho nung Ama sa kwento natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay naghihintay din po sa atin. He is waiting for you, for me, to come. Okay? Nabibis ka niya eh. Tama po ba? And one thing for sure, kapag tayo lumapit sa Panginoon, gaya nung Ama, sasalubungin niya tayo, yayakapin niya tayo, tatanggapin niya tayo. Amen. If we just humble ourselves before the Lord. Let's be intentional, kapatid. Sabi ko ito, come to our Lord Jesus. He is waiting for us. Gusto niya po tayong yakapin. Gusto niya tayong pagpalain. Amen. And alam niyo, napakaganda ng kwento. Kasi the moment, di ba, na bumalik yung kanyang anak, anong ginawa ng tatay? Naganda siya ng malaking salo-salo. Amen. And that's blessing. Ito rin yung nais iparana sa atin ng ating Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. When we come to Him, we will experience an abundant blessing. Amen. Di ba? Paghahandaan niya tayo ng malaking handa, praise the Lord. Dahil sabi ko rito, dahil sa pagnanais nating muling mabuo ang ating relasyon sa Panginoon, isa lang ang sasabihin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Halika, magdiwang tayo, sapagkat ang anak kong nawala ay muling natagpuan. Ang anak kong namatay ay muling nabuhay. Magdiwang tayo. Praise the Lord. Sabi ko ito, meaning, ang relasyong namatay na, dahil sa pagkakasala, ay muling natagpuan. Muling nabuhay at nabuo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid, gusto kong invite kayong lahat. Okay? Let us all come to Jesus. Can I call the music team? Sa pagiging intentional po natin ngayong umaga pong ito, okay, bigyan ko kayo ng at least 2 minutes lang. 2 minuto lang. Isipin nyo yung mga tao na nakasakit sa inyo o yung mga taong nasaktan ninyo. And I want you to pray for them also. Okay? Sige, bigyan ko po kayo ng 2 minuto para ipag-pray nyo po sila. Sa bawat galit, sa bawat sitwasyon, okay, hindi po mahalaga kung sino yung nagkasala. Hindi ho mahalaga kung sino nauna. Pero anong pinakamahalaga? Yung pagnanais natin. Yung pagnanais natin na muling mabuo yung nasirang relasyon. Kung pakiramdam mo, ikaw, malayo ka sa Panginoon, ask the Lord for forgiveness. Sabi ng Lord sa 1 John 1:9, He is just and righteous to forgive and to cleanse our unrighteousness.
Nais ng Diyos, kapatid, na maayos ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lang hindi magagawa ito ng Panginoon kung hindi po tayo lalapit sa Kanya. Only Jesus can restore broken relationship. Only Jesus can restore broken lives. Only Jesus can restore what you have lost. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, again, sabi sa Ephesians, samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon. Sabi ng James, ang buhay natin ay parang hamog. Pakawalan mo na, kapatid, yung galit na nasa puso mo. Yung tampo, tanggalin mo na yan. Come to Jesus. Hallelujah. Jesus. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Jesus, kami patawarin sa aming sala. Yes, Lord. Sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo. Yes, Lord. It's Jesus. The Lord is faithful. Siya ay tapat, lalong-lalo na sa mga tao na gustong lumapit sa Kanya. We want to bless you, kapatid. We want to restore you. Surrender everything to the Lord. Praise Jesus. O amang banal, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Hindi ko alam, Lord, kung ano man, Panginoon, pinagdaraanan ng bawat isa po sa amin, O Diyos. But Lord, nalalaman ko, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nakakasaliksik, Lord, ng puso, ng isipan ng bawat isa. Kaya sa umagang ito, Panginoon, ano man, Lord, yung matagpuan mo, O Diyos, na puso na punong-puno ng galit, Lord. We pray, Panginoon, alisin mo ito, O Diyos. Palayain mo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, sa spirito ng galit, Lord. Sa spirito ng sama ng loob, Panginoon. Sa spirito ng self-pity, Lord Jesus. We cast it all, Panginoon, in your mighty name, Jesus. May you experience the love of God. May you experience the embrace of a Father. As you surrender to Jesus, nawa maranasan natin yung init ng yakap ng isang ama. Yung init ng yakap ng kapatawaran. Yung yakap ng pag-ibig. Yung yakap ng kapayapaan. Nang sa gayon, itong yakap na to ay iparanas mo rin sa kung sino man yung taong nakasakit sa iyo o sino man yung tao na nasaktan mo. Again, hindi ho mahalaga
kung sino yung nakagawa ng pagkakasala. Mali yung isipan, alisin natin yung maling isipan na tayo ay hindi nagkasala. Dahil sinabi ng Bible, kung sinasabi mo na ikaw ay walang kasalanan, sinasabi, ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Sinungaling ang ating sarili. Sinungaling ang salita ng Diyos. Lahat o tayo nagkasala. Walang matuwid, wala kahit isa. You are called for a greater things, kapatid. Hindi ka tinawag para mamuhay sa lungkot, sa galit, sa pag-aalala. But you are called for a greater things. Receive this blessing, kapatid. Receive the sealed. Sabi mo sa Lord, Lord, fill me with the Holy Spirit. Fill me, Lord, with the Holy Spirit. Selyuhan mo nga, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng iyong banal na Espiritu, Ama. Lord, bilang iyong pamilya, Panginoon, dito, Lord, sa Jaco SR Church, Lord, we declare unity, Lord. We declare love. May your love, Lord, be the center of this church. May your love be the foundation of this church, O God. I-bless mo nga, Panginoon, ang bawat isa sa amin na naparito ngayong umagang ito. Ganoon din, Lord, yung mga kapatid namin na nasa home church ngayon. Hindi ko alam, Lord, again, kung ano yung sakit na meron sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, O Diyos. But I pray, Lord, palayain mo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, mula sa pagkakaalipin ng lahat ng bagay na ito, Panginoon. In your mighty name, Jesus, I cast it out, Lord. In Jesus' name, we rebuke it, Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. May you receive the Spirit of the Lord. For the Bible says, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Kaya sa umagang ito, as you receive the Holy Spirit in your life, you are free. Declare, you are free in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Tayo po natin magsitayo. At tayo nga po ay maghawak-hawak ng kamay. Sige. Hawak-hawak tayo ng kamay. Siguro mag-form tayo ng circle na malaki. This song, as one family of the Lord, as one family of God. Sige. Yan. Simulan natin yung pag-ibig sa isa't isa. Sige. Pag-isahin mo ang lahat ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Pigisin mo ng pag-ibig, pigisin mo ng pagmamahal. Jesus, malaking ka sa aming buhay. Parang namumularan ako. Parang gusto ko imbis na magkawak-kawak tayong kamay, akbayan nga natin ang isa't isa. Parang gusto ko yung gano'n. Sige nga. Dito, akalin yung po itong mga upuan na to. Sige. Mag-extend kayo dito. Yan. Ang laman ng aming puso. Amen. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Oh, praise Jesus. Pigisin mo ng pag-ibig. Pigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magbalik nga sa iyong iglesia. Yes, Lord. Hallelujah. Pag-isahin mo
Hallelujah. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Bigkisin mo ng pag-ibig, bigkisin mo ng pag-ibig, bigkisin mo ng pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Madalas na, bigkisin mo ng pag-ibig. Yes, Lord. Pour out, Lord, your love, oh God. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, sige. As we continue, tinatawagan ko po yung mangunguna sa ating full Lord's Supper. Amen. Sarap na. Ang ganda tignan na tayong lahat ay nag-iibigan bilang magkakapatid sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Pag-pray po natin ang banal na hapunan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat din, Panginoon, pinupuri ka namin sa magandang mensahe na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, Ma. Lord, patawarin mo po kami kung kami po ay nagkaroon ng mga pagkakasala sa buong sanglinggo nito, Panginoon. Inaanyayahan ka namin sa aming mga puso, Panginoon, upang kami ay inyong patawarin, Panginoon, Lord God. Lord, itinataas ko po sa inyo ang ostyang ito na simbolo ng iyong katawan na napako sa krus ng dahil sa aming mga kasalanan. At maging ang Diyos na ito na simbolo ng iyong dugo na napupo sa krus ng dahil sa aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Sa ating pagtanggap muli, isang paalaala lamang, no? Tayo po ay dumulog sa Panginoon. Hilingin natin na ariin niya tayong karapat-dapat sa pagtanggap po ng hostya at ng ubas, katas ng ubas, okay? Na sumisimbolo sa kanyang katawan at kanyang dugo. Sapagkat sinasabi ni Apostol Pablo, ang sino man daw po ang hindi kinikilala ang katawan at dugo ng Kristo at tumatak ng mga ito ay nagkakasala sa ng Diyos. Kaya, let's pray. Upo kayo ng pagkakataon na manalangin muli. Tilingin natin ang mayamang habag po ng Panginoon. Sa mga kapatid natin dyan naman sa home church, encourage everyone po na rin natin mga biskwit o tinapay man. Ano man po yung naihanda nyo dyan. At kasama po ang katas ng ubas. At sama-sama po nating alalahanin ang mayamang habag po. Makakatayo na po tayo. Taas po natin ang hostya na po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa cross sa ating mga kasalanan. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night he prayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it. This bread is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Sabay-sabay po natin tanggapin. Praise God po. Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
The same way after supper he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay muling magpasalamat sa Panginoon. Lord, again, we thank you, Lord. Thank you for your mercy, Panginoon. Thank you, Lord, for everything, Lord Jesus, that you have done sa bawat isa po sa amin, O Ama. Truly, Lord, you deserve our highest praise, O God. Thank you, Lord Jesus. In your mighty name, Jesus, this is our prayer. This is our praise and worship. In Jesus' name, amen and amen. Happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. Hello. Amen. Para po sa ating offering, samahan niyo po kung basahin ang banal na salita ng ating Panginoon sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Ang sabi po dito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Kanina po sabi nung mensahe ng Panginoon, what causes a broken relationship? Minsan sa giving po, nagkakaroon din tayo ng hindi magandang relasyon sa Panginoon through giving. Tama po ba? Kaya minsan po ang buhay natin, minsan napapansin natin, mahirap na tayo, lalo pa tayo naghihirap. Bakit po? Kasi yung intention natin sa pagbibigay sa Panginoon, hindi po tama. Minsan nagbibigay tayo sa Panginoon, Lord, ang mindset natin, Lord, okay na to, pwede na siguro to. Ganon minsan. Or minsan, magbibigay tayo ng malaki, kasi ay nagbigay ng malaki si kapatid, magbibigay din ako. We will give kahit maliit o malaki, ang titingnan pa rin po ng Panginoon dyan yung puso natin. Magbibigay tayo ng maliit sa Panginoon, Lord, kung ang intention po natin sa pagbibigay ay hindi dahil tama na to, kundi, Lord, i-bless mo ako nang sa ganon, sa susunod pang mga linggo, makapagbigay ako sa iyo ng malaki. Ganon po ang mindset. Or magbibigay tayo ng malaki, Lord, you deserve it, Lord. Magbibigay ako ng malaki kasi ang intention po natin, mapapurihan ng Panginoon. Hindi po para magmalaki. Amen. Amen po ba? So kung sino po dito nais na magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon, magbibigay tayo sa Panginoon kung ano yung due para sa Lord. Kasi nais nating mapapurihan siya, nais natin siyang pasalamatan. Amen. So tayo po lahat ay magsitayo. Itaas po natin ang ating mga offering, ang ating mga tithes. At ano po tayo sa puso natin sa pagbibigay sa Panginoon. Let's pray na kalugdan ng Lord yung mga puso natin na hindi tayo napipilitan, kundi magbibigay tayo sa Panginoon kasi God deserves it. Because we want to glorify God through our offerings, through our tithes. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa maiksing panalangin. Thank you, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa mensahe mo. Truly, O Lord, we can't hide from you, Panginoon. Wala kami may tatago sa iyo, Panginoon, kay sa umagang ito, O Lord. Sa pagbibigay namin, Panginoon, ikaw nakakabatid ng puso namin, O Lord. Alam niyo, Panginoon, yung kapasidad ng buhay namin. Maliit o malaki, Panginoon, lahat ng ito, O Lord, tinataas namin sa inyo, Panginoon, na may humble heart, O Lord. Nawa, O God, kalugdan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, kung nakapagbigay man kami ng maliit para sa iyo, Lord. Bless us, O Lord, na sa ganun, Panginoon, sa mga darating na panahon, O God, mas malaki na sumaapaw, Panginoon, ang ipagkakalob namin sa inyo, Panginoon. Not to brag, O Lord, not to boast, Panginoon, but magbibigay kami, Panginoon, with a humble heart, O Lord. Na sa ganun, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga buhay, O Lord. Dahil ito po yung way namin, Panginoon, ng pagbibigay ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. I pray, O Lord, and I declare in Jesus' name, Panginoon, ang buhay naming
Mga aking mga kapatid, Panginoon, patuloy niyo, Panginoon, pagpalain ang bawat isa, O Lord, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga trabaho, Panginoon. Ipinanalangin namin ito sa iyo, Panginoon, pinagkaloob mo, kaya nararapat lamang, Panginoon, na pasalamatan ka namin, Panginoon, sa aming mga offerings, O Lord, sa aming mga tithes, para sa inyo ito, Panginoon, kalugdan niyo ang bawat isa. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid, na walang maipagkaloob, Panginoon. Bless them also, O Lord, nang sa ganun makita nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, yung provision mo, Panginoon, sa buhay nila. At sa mga darating na, Panginoon, ay kasama nila kami, Panginoon, na magkakaloob din para sa iyo, O Lord. Maraming salamat, O Lord. Patuloy niyong pagpalain ng bawat isa. At ang lahat, Panginoon, at ganun po, Panginoon, sa online, Panginoon, ng aming mga kapatiran. Touch their hearts also, Panginoon. Kung sino man ang nais na magkaloob para sa iyo, O Lord. Bless them, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, tinataas namin na may pagpupurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Bago natin po tawagin yung atin pong mga birthday celebrants, dadako po muna tayo sa atin pong mga announcements. Please watch through video. Yan. Sa bilis ng pagbabago ng panahon, pakiramdam mo ba ikaw ay nag-iisa? Walang matakbuhan at feeling lost? Don't you worry mga kapatid, because the Lord got you. Join us every Sunday at 9 a.m. at sama-sama nating damhin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kahit mabilis ang takbo ng mundo, iisang katotohanan lang ang mananatili. At yan ay safe at love ka ng ating Panginoon. See you! Hello po, ako po si Grace Ann, ang leader po ng Kids Ministry. And sa Kids Ministry po natin ay meron po tayong fun games and activities and Bible stories po para sa ating mga kids. Kaya I encourage everyone po na i-invite po natin ang ating mga chikitings para at a young age po ay mas makilala at mapalapit po sila sa ating Panginoon. Amen. Kapag gutom ka, mag-leaders ka. Dahil ang leaders ay gutom sa paglilingkod sa Diyos, siya din ay gutom sa pangangasiwa sa Iglesia ng Diyos. At higit sa lahat, ang leaders ay laging gutom na maisama ang kanyang buong pamilya sa tahanan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay gutom, I encourage you, be a leader today. And let us build the kingdom of God in advance sa araw na to. Again, for more info and details, ask your leaders and have a blessed day po sa ating lahat. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Benny sa Women's Ministry. Dito po sa ministry ito, kami po ay nagkakaroon ng prayer meeting. Meron din pong prayer walk at discipleship. Kung paano natin po ito ginagawa, amin po kayong inaanyayahan. Tara na! Join na! Kaming mga young mothers, marami mang pinagdadaanan, Marami mang pinoproblema, marami mang trabaho, marami mang alalahanin, marami mang bayarin at gastusin. dito kami para sa isa't isa. Handang makinig, handang magpayo, handang lumamay, at ipanalangin ang bawat isa. Kaya kung ikaw ay isang mother but still young, we are the Young Mothers! Hello guys! Kayo ba yung mga katatayan na katulad ko na nakakaranas ng pagod sa inyong pamilya? Inaanyayahan ko po ang bawat isa mga katatayan na nakakaranas ng pagsubok. At isa po ako yung nakaranas ng pagsubok at nakakilala kay Lord na
marami pong nabago sa aking buhay at nararanasan ko po ang kabutihan ni Lord sa aking buhay at sa aking pamilya. At ito po ang aking patotoo na marami pong binago si Lord sa buhay ko. Kaya inaanyayahan ko po yung umaten at welcome po kayo sa aming church. What's up guys? Kung ikaw ay 13 years old and above, wini-welcome kita sa youth ministry. We celebrate our fellowship through meditating God's Word in our devotions, doing fun games and activities, and even spending time with our discipleship groups. So what are you waiting for? Come and be part of our ministry now. Hello po. Ako po si Nanay Dolor, ang leader po ng teaching ministry. Ini-invite ko po kayo na makijoin sa amin. Kung nais niyo pong tumulong sa amin, welcome po kayo na maghiwa o magluto. Kung willing po kayong tumulong, welcome po kayo dito sa amin. Lobot ka na ba? Gusto mo ba mag-recharge? Join us every Friday at 7 p.m. para sa ating night of prayer, night of empowerment, and the most awaited night of praise. Come and experience God's restoration. Welcome to Jacob SRCC Music Ministry. Do you enjoy worshiping? Are you willing to be used by the Lord? Are you committed? Welcome all ages and skill levels. What are you waiting for? Come worship with us and be part of our ministry. We'll see you every Saturday at 3:30 p.m. Ating pong mensahe. Let us use James 4:14 as an encouragement or an inspiration for each and every one of us na ibahagi ang gospel to others and we will be able to point them to Jesus. So, para po sa ating pong mga celebrants sa umagang ito, let us welcome Sister Jennifer and Brother JM. At amin po silang inaanyayahan dito sa harap at atin po silang awitan ng Happy Birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And may I request Sister Maricar to pray for them, please. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay magsitayo. Samahan niyo po akong ipanalangin at itaas natin ang mga kamay para sa kanila. Hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, sa buhay ng aking mga kapatid na ito, Panginoon, si Brother J.M., O Lord, kay Sister, Panginoon, na nagdao sa kanilang kaarawan, O Lord. I pray, O Lord, na naway pagkaloban niyo pa po sila na marami pang taon na magsiselebrate kasama namin, Panginoon. At nawa, O Lord, dalangin namin, Panginoon, na patuloy silang pagpalain, O Lord, sa kanilang buhay, hindi lamang, Panginoon, sa pang-araw-araw, kundi, Panginoon, yung kanilang relasyon sa inyo, Panginoon, pag-alabin nyo, Panginoon, at magpatuloy, O Lord, sa paglilingkod sa inyo. At naway sama-sama kami, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating, na makasama rin namin sila, Panginoon, na sasalubong sa inyo, God. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy silang pagpalain, ganyan po sa kanilang ministry, Panginoon, na pinangahawakan kay JM, O Lord, sa music ministry. I pray, O Lord, in Jesus' name, O God, patuloy niyo siyang gamitin mightily, O Lord, sa paglilingkod sa inyo. At ganoon po kay Sister, Panginoon, na naway patuloy namin siya makasama, O Lord, sa
ministry ng Young Mothers, O Lord. At dalayan ko, Panginoon, pagpalain niyo rin siya sa kanyang buhay, O Lord, sa paglilingkod sa inyo. Sa umagang ito, Panginoon, itinataas namin ang lahat ng ito, Panginoon. Pinapupurihan ka namin sa buhay nila, O Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Praise the Lord. Happy birthday and God bless both of you. Okay, so for our victory song, let us welcome again the music ministry. Amen. Amen. Sinasabi po sa Psalms 95:3, "For the Lord is an awesome God, a great King above all divines begin." Diba? Sabi, begin. Sabi kanina sa message ni Lord, now is the time to fully surrender to Jesus. Now is the time to build a closer relationship with Jesus and with others. Now is the time to build God's kingdom in our heart. So sabay-sabay po natin papurihan ang ating Panginoon ng bukal sa ating mga puso. Amen? Sabay-sabay po tayo mamawin. You are the wonderful Lord of all. You are sovereign God above. All creation bows at your throne. You're amazing, God. You are counted mighty King. You are Lord over everything. You're the Savior, Messiah, and friend. You're amazing, God. You are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King in the way. You are the Alpha and Omega, beginning and end. You are the Father, Son, and Spirit, King in the way. You You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You are Lord. You are King. You're my master, my savior, my everything. You're amazing, God. You're amazing, God. You're amazing, God. You are God. Amen. Praise God. Tayo pala natin manalangin sa Panginoon. Lord, truly, O God, you deserve our highest praise, Lord Jesus, because you are amazing God, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa awitan. Salamat, Lord, sa kagalakan, Lord. Salamat sa mga pagtugon, O Diyos, ng aming mga panalangin. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, O Diyos. Salamat din, Lord, sa mga taon, Panginoon, na dinagdag mo sa aming mga kapatiran, Lord Jesus, sa umagang ito, Panginoon. Purihin ka nga, O Diyos, at hayaan mo, Lord God, na kami, O Diyos, ay uuwi, Panginoon, sa aming mga tahanan, na bitbit, Lord, ang kagalakan na dulot mo, Panginoon. Yung nag-uumapaw na pagpapala mo, Lord, ay sumaamin nawa, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Taas po natin ating mga kamay, saluhin natin pagpapala ng Lord. May the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. Happy Sunday po! Blessed Sunday sa bawat isa po sa atin. Tayo po lahat ay magkakapatid sa Panginoon. You are Lord.